Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa umagang ito, una-una ako po ay nagpapasalamat sa aking mga subscriber. Kaya nga, sa 17,000 subscriber natin ngayon sa YouTube, mega love shoutout sa iyong lahat at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So ngayon mga ka-farmers, nagpapapitas po tayo sa ating ampalaya sa pangwalong harvest. So ito ang tira kahapon. So kahapon nagpapapitas din tayo. Kalahati ang ating pinipitasan. So naka 800 kilos tayo kapin kahapon mga ka-farmers. Doon banda kasi may nakibahagi po. So dito banda mas marami-rami to compared doon sa isang gilid. So kaya pa to mga ka-farmers lahat mga 2 tonelada. So may nagtatanong sa atin kung ang ating mga harvest na ampalaya na inuulan ng sobra ay magaganda pa ba ang mga bunga. Ang sagot ko, yes. Sabi niya, sir, anong ginagamit niyo kung bakit hindi namumutok? Ay mistisa naman. So ang gamit po natin din mga ka-farmers yung Ortibatap, Daitin Anthracol. So yun po ang ating ginagamit pang pakintab. Tingnan niyo mga ka-farmers. Yan, napakaganda. Yan ang ating mga harvest. Yan, ito putik lang. Nalaglag siguro dyan sa putikan. Napakaganda mga ka-farmers. So marami pa tayong harvest Ang iba ay binubuhat na nila palabas. And then ang ating presyo sa gulay ngayon, update lang po tayo. Gold, kasi ang dahon ng ating ampalaya ay gold. Yan po mga ka-farmers, dahil ito'y babad palagi sa araw-araw na pag-ulan. Babad ang mga puno sa tubig ulan, tapos stress pa sa malakas na hangin. Tingnan yung mga gapangan natin nasira mga ka-farmers. Yan, nasira yan. Yan, giba dahil yan sa hangin mga ka-farmers, sa hangin yan. Tingnan nyo. And then may tubig pa, 3 araw na ang ulan, pero tingnan nyo may tubig pa. So yun ang problema ko dito mga ka-farmers, yung matagal mag-absorb ang tubig sa lupa dahil sarado ang ilalim. Bakit? Kasi ang lupa nito ay nasa isang dampa lang kalahati o isang roller, adobe na mga ka-farmers ang ilalim. So yan, hirap tingnan nyo. Tingnan nyo, sobrang putik. So yun po mga ka-farmers. Tapos ang ampalaya natin, tingnan nyo mga talbos. Yan, 2 buwan dahil ito'y bugbog palagi sa araw-araw na pag-ulan. So okay lang mga ka-farmers. Gold naman ang dahon sa ating ampalaya, ay ang bungay gold naman po sa presyo. So tuwang-tuwa lang po tayo dahil mga ka-farmers kasi hindi bumagsak yan tingnan nyo ang dahon. So nagpa-spray na po tayo din So yan ang ating pansin sa layana. And then follow up natin mga ka-farmers, baka ito na So yung parang dilaw. So mga 2 spray pa dito mga ka-farmers, wala na to, at ang matitira dito ay yung mga kulay green na lang na dahon. So napaka-stress po nila kasi alam niyo 17 days ang ulan, July 28 pa nag-umpisa, natigil lang sa August 14. Yan, pag-apakan mo malalim pa yan. So ngayon marami pa tayong harvest, meron na tayong 30 kapin crates, at saka meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na linya hindi napipitasan. So yung 9 na linya mga ka-farmers, kaya pa yung mga 20 crates. So ito 30 kapin na to. So sa lahat ng mga farmers na may mga nakapag-survive na tanim, may ipapayo lang po ako sa inyo. Kailangan maging honest lang po tayo sa pagbabundle. Huwag lang natin mga ka-farmers, kasi yung sumali ako sa Kadiwa, dahil ang talong ko mga ka-farmers ay matanda na, 13 months. Ang bunga parang ganyan ng katangkad. Pumunta ako ng Wagsakan at bumili. So mahal na ang talong mga ka-farmers, nag 1.3 na. Ibig sabihin 130.
1-1 ang kuha sa farmer, tapos ang abot doon sa mga nag ano ay 1-3. So ang 5 bundle mga ka-farmers, so 50 kilos ang 5 bundle. Bumili ako, nakibahagi ako sa isang ano. So bawat bundle na 10, hindi 10 9.5, so kulang. And then sa pagbabandel mga ka-farmer, kasama pa ang may mga butas, yung may shoot borer inano sa uod, may mga uod. So ang nakuha natin mga kapwa ko ka-farmer sa 5 bundle na 50 kilos na maganda, yung good, ay 37 kilos lang. So mga ka-farmers, sana maging honest lang po tayo, no? Kasi kahit gawin mo pa ang mangdaya, babalik din sa inyo, no? Babalik din sa inyo. Kaya sabi ko, sana nga maging honest lang po tayo. Kung 10 ang ano doon, kailangan higitan mo pa sa 10. 10 1/4, 10 1/2, hindi naman natin ikaka pobre o ikaka poor, kasi poor naman po tayo, di ba? Tapos pag halimbawa ay naka 10 1/4, hindi din ikayayaman sa mga retailer, di ba? So payo ko lang, maging honest lang po tayo sa timbang. Kung 10 din, o higitan pa natin kung pwede, kahit kunti lang, 2 grams 3 grams, basta 10. Alam nyo mga ka-farmers, kasi may mga farmers na yung time na maganda ang harvest, binabarat sila sa buyer. Pag mahal, bumabawi sila. So kahit sa kilo, hindi na sila honest. Hindi yan pwede mga ka-farmers, no? Hindi yan pwede. So gumanti ka sa buyer mong barat, kaya ang timbang na 10 kilo ginagawa mo lang 9.5 dahil mahal ang presyo. So sa tingin mo nakakabawi ka, share ko lang sa inyo, babalik din sa inyo, kasi gumagawa ka ng ano po, hindi tama sa sarili mo. Akala mo nakaganti ka sa buyer, hindi. Ang kawawa yung mga retailer. So si buyer mga ka-farmers, kahit nakaupo lang, hindi yan malulugi. Kasi halimbawa, pag sabihin may dating ako na ampalaya galing dito sa akin, sample, nakaupo lang siya, diretso na siya patong 15 to 20 kilos. Pag ganito, kinuha lang sa atin 90, ang abot niya is 1-2. Kung binabot niya 1-3, ang kuha niya sa atin 1,000 lang. So 30 pesos pa. So pag konti na lang, pwede na niya iabot ng 1,150 or 1,1. So pinakamababang patong nila is 10 peso. So oras lang mga ka-farmers, nakakatubo na sila sa ating mga dalang gulay. So siguro bilang isang farmer, yon ang isip nila, na gantihan ko yung buyer kong barat dahil mahal ngayon. Hindi mo magagantihan ang buyer. Ang kawawa yung retailer, kasi nakakuha sila ng kulang sa kilo, tapos sinasama mo pa ang may mga butas o semi o reject. Kaya nga payo ko sa lahat, maging honest lang po tayo sa pagbabandel. Kung 10 kilo, pag good, pag semi, pag reject. Ganyan mga ka-farmers. Kasi nakabili ako, hindi lang isang bisis, 2 bisis, 3 bisis, o 10 bisis, kasi may tindahan ako. Kung ano mang nang wala sa mga tindahan ko, kasi nagtitinda tayo ng mga gulay, binibili ko. Meron akong nakadisplay na hindi bumaba no sa mga 27 ka may mga sibuyas, mga ganyan. May mga kasi ang meron tayo talong lang, ampalaya, pipino, sitaw, okra, kamatis, yung iba wala. So binibili. So yun po mga ka-farmers, yung nakibahagi ako sa talong. Yung may 2 bundle na hindi nabuksan, 9.5 lang. So sa madaling salita, 5 bundle 37 gold lang, pero ang 5 bundle 50 kilos, iba dyan 37. So nagbayad ka ng tama sa 50, no? 50 kilos, pero ang nabili mo is 37 lang, kasi reject, sinasama nila. So yun po mga ka-farmers, kahit ano pang gagawin nyo, hindi kayo umaasinso sa buhay. So hindi naman ikakayaman kung gawin natin ang tama. So mga ka-farmers, baka sabihin ninyo na ako'y galit. Yes, galit ako sa mga taong hindi mapagkatiwalaan. Farmer ako, para din ito sa farmer. Kaya nga
parang maging maayos man ang takbo sa ating hanap buhay na pagtatanim. Gawa lang tayo ng tama. Kasi kung mayaman tayo, pag nung time pa na isinisilang tayo, ako nag 46 na ako, ganito pa din farmers. Pero kahit farmers, proud pa rin ako maging farmers. Kahit yung damit kong nakasuot, farmers. Kahit kalok, farmers. Kasi yun po ang ati ko ang hanap buhay na kung saan dito ako lumaki sa pagsasaka. So yun lang siguro ang may share at may bahagi ko sa lahat ng mga farmers. Kailangan maging honest na po tayo sa pagpapaking. Kung good, good. Kung simi, pag reject. Tapos kung 10-10 din, hindi natin gawing 9.5 para makaganti ta. No? Hindi natin gawing 9.5 para makaganti ta. Kasi sa tingin mo nakaganti ka sa buyer mo. Hindi, ang kawawa ang retailer. Ang retailer kumuha sa buyer, halimbawa 1.3, inabot lang 150. So ang tubo nila is 20 lang. Pero ang bili tingi-tingi lang, 1/4, kalating kilo, 1 kilo, no? Bihira lang ang 2 kilo, di ba? Tapos pag hindi mo ibigay ang ang tamang kilo, tapos hindi ka maging honest bilang isang farmer sa pag tinor o pag-classify sa semi at gold, ang kawawa ang retailer. So yun po no mga farmers, parang hindi tayo makakaano sa iba, maging honest lang po tayo sa pagbabandel. Yun lang po siguro ang may share at may bahagi ko. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko ka-farmers no, sa ating video sa umagang ito, ulitin ko, pang 8 harvest natin to. Ito ang tira kahapon. So nagpapapitas tayo din 8,080 kilos lang po, kasi order lang po ito papuntang Binyan. Din ngayon mga ka-farmers at saka yung sa kabilang area, ngayon ang pitas lahat. So may talong tayo ngayong pinipitas, may ampalaya, may sitaw at pipino. So yun lang po mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless. See you next vlog.